Ang pagmumuni-muni. Anong isang bagay ang magandang pagmuni-munihan ko sa araw na ito tungkol sa kabaitan? May isang bagay na magandang pagmuni-munihan natin tungkol sa kabaitan ngayong araw. Hindi natin kailangang gumawa ng malaking bagay para maging mabuting tao. Minsan, sapat nang piliin nating maging mabait sa isang sandaling pwede naman tayong maging mapanakit. Napakadaling isipin na ang kabaitan ay para lamang sa malalaking bagay. Kapag may nangangailangan, tutulungan natin. Kapag may mahirap, bibigyan natin. Kapag may problema ang isang tao, aalayan natin. Kapag may sakuna, magbibigay tayo ng donasyon. At lahat ng yan ay kabutihan. Pero may ibang uri ng kabaitan na mas tahimik. Hindi ito napapansin sa social media. Walang pumapalakpak, walang medalya, walang nakakakita. Ito yung kabaitan na nangyayari sa ordinaryong araw. Yung pagkakataong may taong nagsasalita sa iyo ng hindi maganda, pero pinili mong huwag gumanti. Yung pagkakataong alam mong mali ang isang tao, pero hindi mo siya pinahiya. Yung pagkakataong pagod ka na, pero naglaan ka pa rin ng kaunting panahon para pakinggan ang isang taong nangangailangan ng kausap. Yung pagkakataong may nagkamali sa iyo at alam mong kaya mong gumanti, pero sinabi mo sa sarili mo, hindi ko kailangang ipasa sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Siguro magandang pag-isipan natin ito ngayon. Kapag may pagkataon akong maging mabait o maging mapanakit, ano ang madalas kong pinipili? Dahil dito natin makikita kung ano talaga ang ibig sabihin ng kabaitan. Madaling maging mabait kapag mabait din sa atin ang mundo. Madaling ngumiti kapag nakangiti rin sa atin ang ibang tao. Madaling tumulong kapag may oras tayo, may pera tayo at maganda ang ating pakiramdam. Pero ang tunay na pagsubok ng kabaitan ay dumarating kapag tayo mismo ay pagod, nasaktan, nainis o may sariling problema. Doon nagiging mahalaga ang kabaitan. Dahil ang kabaitan ay hindi lamang tungkol sa kung paano natin tinatrato ang ibang tao kapag maayos ang lahat. Minsan, tungkol ito sa kung sino tayo kapag wala tayong magandang dahilan para maging mabait. Isipin mo ang isang taong nakasakit sa iyo. Siguro may nagsalita tungkol sa iyo. Siguro may nanghusga sa iyo. Siguro may hindi tumupad sa pangako. Siguro may taong hindi ka pinahalagahan kahit ginawa mo ang lahat para sa kanya. At natural lang na masaktan. Natural lang na magalit. Natural lang na gusto mong gumanti. Pero baka may mas magandang tanong kaysa, paano ko siya gagantihan? Ang tanong ay, anong klaseng tao ang gusto kong maging pagkatapos niya akong saktan? Napakalaking pagkakaiba niyan. Dahil kapag gumanti tayo sa sakit gamit ang panibagong sakit, nadadagdagan lamang ang sakit sa mundo. Pero kapag pinili nating huwag ipasa ang sakit na iyon sa iba, doon napuputol ang isang cycle. Hindi ibig sabihin nito na hahayaan nating abusuin tayo. Hindi ibig sabihin na wala tayong boundaries. Hindi ibig sabihin na kailangan nating manatili sa mga taong paulit-ulit tayong sinasaktan. Maari tayong lumayo ng hindi nananakit. Maari tayong magsabi ng hindi nang hindi nanlalait. Maari tayong ipagtanggol ang sarili natin nang hindi sinisira ang pagkatao ng iba. At minsan, iyon ang pinakamahirap na uri ng kabaitan, ang maging mabait nang hindi kinakalimutan ang sarili. Dahil may mga taong iniisip na ang pagiging mabait ay nangangahulugang lagi kang available. Lagi kang nagbibigay. Lagi kang nagpaparaya. Lagi kang nagsasabi ng okay lang kahit hindi naman talaga okay. Hindi. Ang kabaitan ay hindi pagiging doormat. Ang kabaitan ay pagkakaroon ng puso na marunong umunawa pero marunong ding magtakda ng hangganan. Maari kang maging mabait at matatag. Maari kang maging mabait at magsabi ng hindi. Maari kang maging mabait at lumayo. Maari kang maging mabait at hindi sumagot sa isang argumento. Maari kang maging mabait at piliing manahimik kapag alam mong ang sasabihin mo ay makakasakit lamang. At minsan, ang pinakamabait na bagay na magagawa natin ay ang huwag nang idagdag ang ating galit sa isang sitwasyong puno na ng galit. Pag-isipan mo rin kung gaano kaliit minsan ang kailangan para mapasaya natin ang isang tao. Isang simpleng salamat, isang kumusta ka, isang tunay na pakikinig, isang ngiti, isang mensahe sa isang kaibigan na matagal na nating hindi nakausap, isang pagpauna sa taong nagmamadali, isang pag-unawa sa taong nagkamali, isang pasensya sa taong mabagal, isang papuri na sincere, isang pagkakataong sabihin sa isang tao, mahalaga ka. Maaring maliit lang iyon para sa atin, pero hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto nito sa taong nakatanggap. Baka buong araw siyang nalulungkot. Baka pakiramdam niya ay walang nakapansin sa kanya.
Baka may pinagdadaanan siyang hindi niya sinasabi. At ang simpleng kabaitan na ibinigay natin ay maaaring maging maliit na liwanag sa isang madilim niyang araw. Kaya huwag nating maliitin ang maliliit na kabutihan. Hindi natin kailangang malaman ang resulta para maging mahalaga ang ating kabaitan. Hindi natin kailangang makita kung paano nito binago ang isang tao. Ang mahalaga, pinili natin gumawa ng mabuti. At may isa pang bagay na gusto kong pagmuni-munihan natin. Baka minsan, masyado nating hinihintay ang tamang pagkakataon para maging mabait. Iniisip natin, kapag marami na akong pera, saka ako tutulong. Kapag marami na akong oras, saka ako magbibigay. Kapag naging successful na ako, saka ako gagawa ng malaking bagay. Pero ang kabaitan ay hindi kailangang ipagpaliban. May pagkataon tayo araw-araw, sa bahay, sa trabaho, sa kalsada, sa pakikipag-usap, sa social media, sa loob mismo ng ating pamilya. At baka minsan, sa pinakamalapit na tao pa natin, nakakalimutang maging mabait. Mabait tayo sa ibang tao pero mading nalimainis sa asawa. Mabait tayo sa kaibigan pero mabilis mapikon sa anak. Mabait tayo sa mga bisita pero hindi natin napapansin ang pagod ng mga taong araw-araw nating kasama. Kaya ngayong araw, baka magandang magsimula tayo sa bahay. Tingnan natin ang mga taong madalas nating kasama. May kailangan ba silang marinig mula sa atin? May taong dapat nating pasalamatan. May taong dapat nating yakapin. May taong kailangan nating pakinggan. May taong matagal na nating hindi nasasabihan ng salamat dahil nandiyan ka. Minsan, akala natin alam na nila. Pero hindi masama ang sabihin. Hindi kailangang hintayin ang birthday. Hindi kailangang hintayin ang anniversary. Hindi kailangang hintayin ang Pasko. Hindi kailangang hintayin ang isang malaking okasyon. Sabihin natin habang may pagkakataon. Dahil ang buhay ay hindi nagbibigay sa atin ng garantiya kung gaano karaming pagkakataon ang mayroon tayo. At kung may isang bagay na maaring pagsisihan natin balang araw, baka hindi iyong naging mabait tayo ng sobra. Baka iyong maraming pagkakataong pwede tayong maging mabait pero pinili nating ipagpaliban. Kaya ngayong araw, subukan nating gawing simple ang ating kabaitan. Huwag nating isipin, ano ang pinakamalaking kabutihang kaya kong gawin? Sa halip, itanong natin, sino ang isang taong maari kong pagaanin ang araw ngayon? Baka isang tao lang. Isang tawag, isang mensahe, isang tulong, isang pakikinig, isang pagpapatawad, isang pag-unawa, isang simpleng ngiti. At kapag dumating ang sandali na may taong hindi mabait sa atin, bago tayo magsalita o kumilos, huminga muna tayo. At tanungin ang sarili, gusto ko bang maging bahagi ng problema o gusto ko kong maging bahagi ng solusyon? Dahil hindi natin kontrolado kung paano kikilos ang ibang tao. Hindi natin kontrolado kung magiging mabait sila sa atin. Pero kontrolado natin kung ano ang ibibigay natin sa mundo. Maari tayong pumili. Pipili ba tayo ng galit o pag-unawa? Pipili ba tayo ng paghihiganti o kapayapaan? Pipili ba tayo ng panlalait o respeto? Pipili ba tayo ng paghusga o pakikinig? At marahil, iyon ang pinakamagandang pagmuni-munihan tungkol sa kabaitan ngayong araw. Ang kabaitan ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin para sa ibang tao. Ito rin ay isang desisyon kung sino tayo. Sa bawat pagkakataong pinipili nating maging mabait, hinuhubog natin ang ating pagkatao. At hindi natin kailangang maging perpekto para maging mabait. May mga araw na may inis tayo. May mga araw na mawawalan tayo ng pasensya. May mga araw na masasaktan tayo. May mga araw na mali rin ang magiging reaksyon natin. Okay lang. Ang mahalaga ay marunong tayong bumalik. Humingi ng tawad kapag kailangan. Itama ang pagkakamali at subukang muli. Dahil ang kabaitan ay hindi isang achievement na minsan lang natin nakukuha. Isa itong araw-araw na pagpili. Kaya bago matapos ang araw na ito, tanungin mo ang sarili mo, kanino ako maaaring maging mabait ngayon? At pagkatapos, huwag na nating pag-isipan ng matagal. Gawin na natin. Dahil baka ang kabaitan na akala natin ay maliit lamang ay siya palang bagay na matagal nang hinihintay ng isang tao. At baka hindi natin kailangang baguhin ang buong mundo. Baka sapat nang baguhin natin ang isang sandali ng isang tao. Isang araw, isang puso, isang maliit na kabutihan. At bakit yun na ang simula? Dahil kung bawat isa sa atin ay pipili ng isang maliit na kabaitan araw-araw, unti-unting magbabago ang paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. Kaya na ngayong araw, piliin nating maging mabait. Hindi dahil lahat ng tao ay karapat-dapat sa kabaitan natin, kundi dahil gusto nating maging taong marunong magbigay nito. At sa mundong maraming dahilan para maging galit, mapaghiganti, at maghusga, ang pagpili mong maging mabait ay isang uri ng tapang. Isang tahimik na tapang.
Isang simpleng kabutihan, pero maaring magkaroon ng epekto na hindi natin kailanman malalaman. Kaya ito ang iiwan kong tanong sa iyo ngayong araw. Kung may isang taong makakakatanggap ng kabaitan mula sa iyo bago matapos ang araw, sino siya? At ano ang maaari mong gawin para gumaan kahit kaunti ang kanyang mundo? Baka iyon ang kabutihang matagal mo nang hinihintay na gawin. Ngayon na ang pagkakataon.